kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Alfie's Secret File. Si Alfie na naramdaman ang pagiging halimaw ng kanyang tatay noong ito ay hindi na makapagtrabaho at tuluyan nang nabaldado. Pero nalaman nila ang lihim na matagal nang itinatago ng kanyang tatay at ito nga ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Buti na lang merong kaibigan ng kanyang nanay na pare at ito ang tumulong sa kanila para matustusan ang pagpaparehab center ng kanilang ama, ng kanilang minamahal na tatay o asawa ng kanyang nanay. Few months after, gumaling na ang kanyang tatay. Na-rehab na talaga. Nagsisilbi na po ito bilang lay minister sa kanilang parokya. Tuloy-tuloy ang kanyang paglilingkod. Sarap sa pakiramdam na makaalam na merong ganitong klaseng istorya. Hindi yung nalalaman na lang natin, biglang boom, hindi na talaga nakaka-recover, boom, bumalik na naman sa dating gawain. May ganun. Yung akala mo, tapos na ang paghihirap ng pamilya ninyo, pero 2 buwan lang pala matatapos dahil babalik na naman siya sa dating gawain niya. Sa totoo lang, maghihirap talaga ang buong pamilya ninyo kung merong isa sa pamilya ninyo ang gumagamit ng ipinagbabawal na droga. Mahirap na nga financially, mahirap pa emotionally and mentally. Bukod pa ron, ano na lang ang mangyayari sa buhay ng minamahal niyong yun? Paano kung may asawa siya? Paano kung may anak siya? Paano niya magagabayan yung mga anak niya? Yung ganun ba? Anyway, pakinggan na po natin, no? Yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ay, nahulog yung cellphone ko. Ay, grabe namang nahulog yung cellphone. Nanghihina yung kamay ko. Parang kailangan ko ng pampalakas. Yung pampalakas ng kapit ng kamay. Feeling ko kapag yung hawak ko pera, hindi talaga to bibitiw. Anyway, eto po sabi ng ating kabisyo na si JP Babasa. Goods naman palang naging resulta ng nangyari sa iyong tatay sender. Mabuti at na-rehab agad. Magtitino talaga yun. Lalo na kung may mabuting puso naman ang iyong tatay. Saludo kay Father Ben na siyang naging daan. Lahat naman pwedeng maayos. Basta isipin na lang na merong kang pamilya at merong nagmamahal sa iyo. Yun lamang po. Happy Tuesday. Ingat po sa pag-uwi. From JP Babasa. Ito naman po ang sabi ni Darwin. At first, nung story, nagkaroon ng insecurity yung tatay ni Alfie after the accident. Kaya naging coping mechanism ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot, which malaki ang naging epekto sa psychological aspect ng kanyang tatay. Pero tama lang ang ginawa nung nanay ni Alfie na humingi ng tulong kay Father Ben para marehab ang tatay nila. And now, naging active na siya sa parokya nila. And they give to the community. Napakagandang gawain.
Eto pa ang sabi ng ating kabisyon na si Charles. Iniisip ko tuloy kung inuugali na talaga ang may problema sa behavior ng isang tao dahil sa bad influence o sadyang tinutoyo lagi sila. Hindi ko magets yung line na yon. Sorry, Charles. Buti nga't pinarehab pero meron din akong nababalitaang kahit tapos na sa rehab, bumabalik sa kanilang mga issue. Siguro sa trauma? O hindi ko alam. Basta. Masasabi ko na lang, ipagpatuloy lang ng tatay mo maging mabuting ama. If ever man dumating yung araw na ikaw maging ama, sana hindi mo na kailangan pang sapitin ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot para ma-realize ang tama sa mali. Actually, kailangan pa ba natin magkamali para malaman talaga natin yung tama? Para gawin natin yung tama. Hindi naman kailangan magkamali para gawin natin yung tama, di ba? Anyway, siguro mas masarap sabihin at mas masarap pakinggan at mas realidad yung sasabihin ko na kailangan ba nating malasap yung epekto ng pagkakamali natin bago natin malaman yung tama. Anyway, ito pa sabi ni Marilyn Laurejas, ang tanging paraan lang ay huwag makalimot sa Panginoong Diyos na lumikha sa ating lahat. Palagi rin tayong manalangin kay Kristo, umiwas sa makamundong gawain, lalo na ang ipinagbabawal na gamot. Pag-greet po, advance happy birthday, Maricar Sargana. Good health, more birthdays to come. Happy birthday from Marilyn. Ito pa sabi ng ating kabisyon na si Robert. Nakakabilib sender dahil gumamit man ng ipinagbabawal na gamot ang ama mo, nasaktan ka pero hindi mo pa rin siya sinukuan. Malaking blessing si Father Ben. Pagpatuloy nyo ang maganda ninyong gawain at huwag nyong sayangin ang magandang ibinigay sa inyo. God bless and your family. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyon na si OJ. DJ Rocky, tinanong nyo ang mga listeners ninyo kung meron ba kaming family members na nahuli namin na gumagamit. And I must say, yes. Kuya ko, back in 2022, nagpapagaling ako sa COVID. Ganun pala yung pakiramdam na makita mo in the act yung sarili mong kadugo na kuya mo pa na sumisinghot ng drugs. To think na meron siyang kapatid na nagpapagaling sa COVID. I was so shocked and sad. Grabe ang iniyak ko. Paglipas ng ilang araw, umalis ako ng bahay. Sa bahay niya. At dahil hindi ko na kinaya pa, bumalik ako sa trabaho para makalipat ng apartment. And up until now, hindi ko pa rin siya kinakausap. Gumagamit pa rin ba ng ipinagbabawal na gamot ang kuya mo, OJ? Sana itong secret file na binasa ko ay magsilbing pag-asa o kahit papano mahugutan ng kahit konting pag-asa ng mga kabisyo nating nandun pa sa sitwasyon na yon. Kung may kapamilya sila na nandun pa sa sitwasyon na yon, sana panghugutan nyo po ito ng pag-asa. Huwag po kayong mawala ng pag-asa na darating yung pagkakataon at panahon na posibleng bumalik at maging mabuti uli yung kalagayan ng minamahal ninyo. Sa totoo lang, ito po yung pinakamasarap na parte sa pagiging host ng programang ito. Although, masasabi ko rin po na, to be honest, mahirap din po itong pagiging host ng programang ito. I mean, hindi po ito madali. Kasi ang dami kong story ang nababasa at wala naman talaga akong alam eh. Ang alam ko lang po, magmahal. Charot!
Uy, Darot, ang common ground lang naman natin dito is magmahal. Meron tayong mga mahal sa buhay na gusto nating ipaglaban hanggang dulo ng ating buhay. Pag pamilya natin, walang kahit sinong pwedeng dumurog dyan na kahit hayop yung kapamilya natin yan, ayaw naman natin yang mamatay. Gets ninyo, kahit na ang dami pang ginawang masama nitong taong to na kapamilya natin, ayaw pa rin naman natin siyang mamatay agad. Alam mo yun? Di pa rin naman natin nire-request kay Lord na, Lord, kunin mo na siya kasi grabe na yung kahayupan niya sa mundong ito. Wala pa namang ganun, diba? Ewan ko na lang sa iba. Sa akin, di ko naman na-feel yun. At saka, I thank the Lord na wala pa naman akong ganung klaseng kaanak sa buhay at kapamilya sa buhay. But anyway, alam mo yun, common ground natin is nagmamahal tayo. At kapag tayo po ay nagmamahal ng kapamilya natin, we want the best for them. Gusto natin yung makabubuti para sa kanila. At kahit nasasaktan tayo sa mga nagiging desisyon nila sa buhay nila, o sa mga nangyayari sa buhay nila na hindi naman nila ginugusto o ginusto, the only thing that we can contribute to them is our support to make them feel na hindi sila nag-iisa, na hindi natin sila iiwan. Na kapag nagkapit-pitan na ng kung anumang mga bola dyan sa katawan mo o kung anumang kalamnan o parte ng katawan mo, kapag nagkapit-pitan na ng kung ano dyan, alam mo at alam niya na hindi ka bibitaw. Hindi niyo susukuan. Subukan pa rin na maidala sa tamang landas. At yun po ang ginawa ng ating secret file sender at ng kanyang nanay, ng kanyang mga ate. Sa totoo lang, sobrang dali lang po nung choice na okay, iwanan na natin si tatay. Huwag na natin siyang antayin gumaling pa. Kasi hello, nakadroga na yan, delikado tayo dyan. Ang dali nun eh. Diba? It's an easy way out dun sa napakagulong sitwasyon na yun. But hindi. You had two options. Flight na lang. Para mas maganda. Flight or fight. But they chose to fight. And in the end, nanalo sila. Kesa dun sa tumakas ka, lumipad ka, pero hindi mo alam na pwede ka palang manalo. Itinalo mo agad yung labang pwede ka naman palang manalo. Yung mapilayan, na-experience ko po yung mapilayan. Devastating po yun. Akala ko mentally okay ako. Gusto ko lang pong dalhin kayo dun sa parte or parang utak ng isang taong nadisgrasya. Sa una, hindi mo akalain na nangyari sa'yo yun. Kasi ako ganun yung nangyari sa akin, hindi ko akalain. Pero ang dami kong nasabi nung na-aksidente ako. Paano na yung ganito ko? Paano na yung ganitong commitment ko? Paano na ako maggaganito? Paano na ako magtatrabaho? Kikita pa ba ako? Ang dami, as in, sobrang anxious ko. Ang dami kong worries in life. Yung tipong lahat ng mga plano ko sa buhay parang boom, wasak. Wasak yung tuhod ko, pero yung plano ko wasak din pala. Akala ko di mawawasak yun. Napakalaking importansya pala dapat yung ibinibigay natin dun sa katawan natin, sa physical health natin. Imagine, isang dulas lang yun na hindi ko akalaing mababali yung buto ko And it took me more than 3 months to walk again. To enter MBC Media Group building. To work again. To host again.
marami akong napalampas na opportunity. That's what I thought. But, iba magbigay ng lesson si Lord eh. Few months later, mas malaking lesson pala yung dapat kong matagpuan dun sa pagkakadulas kong yun o pagkakahulog kong yun. That no man is an island. Wala pong taong nabubuhay sa mundong ito na dapat maging mag-isa. I used to think that I'm a strong, independent woman. Na kaya ko naman. May tutulong sa akin? Hindi, kaya ko. Hello. Kumikita ako ng sarili ko, may bahay ako, may sasakyan ako. Kaya ko. Pero hindi. Pag dumating yung pagkakataon na sobrang yabang mo na, ay, minsan sasampulan ka ng universe na, oy, wag kang masyadong ma-pride. Life humbles you and makes you realize that no man is an island. You need to seek help. Kailangan mo ng tulong mula sa ibang tao. And these are the people na gagamitin ng Panginoong Diyos na instrumento para mas madama mo yung saya ng buhay, yung pagmamahal na tunay at tapat mula sa Kanya. Yung pagmamahal na hindi makasarili. Yung klase ng pagmamahal na malaya, malalim, at nakakatulong sa iba. Yun po yung tumatakbo sa utak ng isang taong na-injure. Pero hindi lahat ng taong na-injure nakakabalik sa normal-normal na buhay nila. Isa po ako dun sa mga taong kahit papano nakabalik dun sa normal-normal. Pero what if disabled ka na talaga permanently? Hindi mo na magagawa yung mga dati mong nagagawa physically. Imagine the depression. Imagine the worry, the anxiety. Grabe po yun. At sa mga pagkakataong ganun, pangunawa, yung kailangan pala waki ng mga taong nakapaligid dun sa taong yun. Kasi hindi po talaga mahirap. Ay, hindi pa talaga madali. Diba? Hindi madali, hindi mahirap. Hindi talaga madali. Kailangan namin ng makikinig. Kailangan namin ng uunawa. Kailangan namin ng panahon. Dahil hindi naman po agad-agad nakukuha at nare-realize ng taong nabaldado kung bakit nangyari yun sa kanya. Araw-araw niya pa rin tatanungin kay Lord sa mga tao sa paligid niya, sa sarili niya, kung bakit niya na-deserve yung ganung klaseng pangyayari. Masama ba siyang tao yung ganun? Support system. Isa pong napakahalagang factor niyan. Susi. Para magkaroon po ng matinong pag-iisip ang isang tao. Because if not, baka mabaliw po yung tao. Hindi po ako nagbibiro ah. Posible po yun. Posible yun. Anyway, huwag mong sukuan, kabisyo. Huwag mong sukuan. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share din ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. Sa ating sender na si Alfie at sa iyong pamilya. Magsilbi sana kayong inspirasyon sa lahat ng mga kabisyo nating nagdadaan sa inyong pinagdaanan. You're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Alfie's Secret File.